Hindi po bababa sa 15 pamilya ang nasunugan sa Makati City. Problema sa kuryente ang hininalan tiyan ng sunog. Nakatutok si EJ Gomez. Sumisigaw at umiiyak ang ilang residenteng ginising ng nagangalit na apoy sa dalawang palapag na paupahang bahay sa Barangay Bangkal, Makati City, pasado alas 12:30 ng madaling araw kanina. Agad itinaas sa unang alarma ang sunog. Posible raw mitsa ng apoy ang kuryente ayon sa ilang residente. Yung apo ko hindi pa siya tulog, naggagawa ng assignment. Tapos sinila niya ako, nay, sunog. Pagtingin ko sa bintana, nag-i-spark na po, na ang dami ng tumatakbo. Sigaw ako ng sigaw na, Lord, wag naman lahat. Kasi, siyempre, mahirap magpundar ngayon. Magsisimula ka na naman, diba? May sumigaw po na sunog-sunog. Tumakbo na po kami, ma'am. Dala namin yung bata. Mainit na rin po. Napatakan pa po yung asawa ko sa baraso ng apoy doon. Naging pahirapan sa marami ang paglabas sa compound. May ilang residente ang halos walang naisalba, kundi ang mahalagang dokumento. Naiwan pa yung cellphone doon. Biglang bumagsak yung malaking kahoy po doon sa taas. Inano ko ng asawa ko na palabas. Kung walang asawa ko, sunog kami talaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis na lumaki ang sunog. Nagsimula daw to sa second floor. Tapos para madali natin maapula, kaya dinirekta na natin dito sa bubong, umakyat. Kasi diyan naman nakikita yung apoy na lumalabas. Sa tala ng BFP, nasa 15 pamilya o humigit kumulang 45 individual ang apektado ng sunog. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan. Tinatayang aabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Tuluyang naapula ang apoy mag-aalauna-30 ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras.